Magandang araw. Maaga ako nakapaglaba kaya lang makulimlim nga ang panahon dito sa amin at hindi ko nga alam kung lalabas pa nga ba ang araw at nilabas ko pa man din itong aking mga nilabhan. At dahil nga nakatapos naman na akong maglaba, eto at magluluto naman nga ako ng pananghalian namin. Meron nga akong mga kamatis dito na may pekas-pekas. Galing nga ito sa palengke at kung sa palengke nga ay hindi na ito mabibili pero po pwede pa naman nating pagtiyagaan dahil nga balat lang naman na may sira dyan. At bumili na nga rin ako ng tokwa mga kananay. Magsasarsyado nga ako ngayon mga kananay pero ngayon ay hindi nga isda ang aking gagamitin. Dahil for today's video, eto't magsasarsyado nga tayo ng tokwa. Gulat kayo no? Oo mga kananay, tama ang inyong narinig. Magsasarsyado nga tayo ng tokwa. Ito nga tumpisahan ko na nga hiwain ang aking mga kamatis. Siyempre tatanggalin natin yung may mga sira dyan. Mahal na rin talaga ang mga gulay ngayon lalo nga sa panahon ngayon na pinagyo talaga lahat ng nanim. At talagang halos walang nakaligtas na mga pananim ngayon dahil nga sunod-sunod yung pagbagyo na halos lahat nga tayo ay naapektuhan. At yun nga rin ang dahilan kaya halos wala ring magagandang gulay ngayon. Lalo nga sa mga lugar na naapektuhan at isa nga kasama ang lugar namin sa naapektuhan ng bagyo. Lalo na nga yung bagyong Pipito na sobrang lakas nga ng hangin at pag-ulan. Talagang walang naiwan na matitinong gulay dito sa amin at mga pananim. Kaya para po sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga bagyo, laban lang po tayo at palaging manalangin at pasasaan sa awa ng Diyos ay makakabangon din tayong lahat. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa at patuloy lamang tayo sa ating buhay. Alam kong mahirap pero mapasasaan at may awa ang Panginoon. Laging nandyan na dadamay sa atin at tutulong. At eto nga mga kananay, na ako sa aking paghihiwa. O diba kahit papano ay marami pa rin naman akong nakuha. Eto at umpisahan ko naman na nga ang pagpiprito na sa tokwa. Mainit na nga ang kawali kaya naglagay na din ako ng mantika. At nung mainit na yung mantika eto at nagsalang na nga ako ng mga tokwa. Hihintay lang natin yung maprito ng mabuti o yung papupulahin natin mabuti. Dahil nga isasarsyado natin ay kailangan toasted yung ating mga tokwa. At mamaya-maya nga lang ito at ibinabaliktad ko na nga yung mga unang salang. First time ko nga lang din magluto ng sarsyadong tokwa at hindi ko nga alam kung ano kalalabasan nito. Napanood ko nga lang din ito at ito nga at aking gagayahin naman. Nung napanood ko nga ito ay sabi ko gagayahin ko nga at mukhang masarap. At para na rin maiba-iba naman yung luto na aking niluluto sa tokwa. Toasted na nga yan at ma-brown na. Hindi ko lang alam kung bakit pag inahong ko at inilapit ko sa camera ay pumuputla yung kulay. Ayan nga at dahil luto ng unang salang ay magsasalang na ulit ako ng pangalawa. Eto nga at mamaya-maya lang ay ma-brown na rin itong aking pangalawang salang. At ibinabaliktad ko na nga din. Etong kat hindi naman halatang toasted na nga at malapit na masunog. Sa kabilang banda ito naman ang mga kambal at nagsusutilan na naman at palagay ko mamaya-maya lang ay may iiyak na naman dyan. Eto nga at sa wakas ay natapos ko na nga maprito lahat ng tokwa. Ngayon naman ay hihiwain naman natin ito sa parteng maliliit. At depende na nga rin sa inyo kung anong gustong hiwa ang gusto nyo. Kung gusto nyo naman malalaki ay pwede rin naman. Mainit pa nga yung mga tokwa dyan kaya medyo napapasupa-supa ako. Hindi ko na kayang hihintayin lumamig bago hiwain at kasi naman baka mamaya yung mga kambalay mag-iyakan na mahihirapan na naman akong kumilos. Eto nga at maya-maya lang ay tapos na rin akong maghiwa sa tokwa. Nahiwa ko na nga rin ang mga panggisa at kakailanganin kanina habang nagpiprito ako. At saka parehas nga na pinagprituhan natin kanina ng tokwa ay dito na rin ako magigisa ng sibuyas at bawang. Nang magisa ko nga yung sibuyas at bawang, eto at isinunod ko na lang ilagay yung kamatis. Gigisa-gisahin lang din natin yan at halo-haluin muna ng kaunti. At habang ginigisa yan ay ilalagay ko naman na yung mga pampalasa. At para sa pampalasa na aking ilalagay ito at ilalagay ko na nga yung paminta. Syempre maglalagay din tayo dyan ng asin. Syempre ang hindi nawawala sa aking mga lutuin ang seasoning. Hahalo-haluin ko lang ulit para na makumalat yung pampalasa na aking inilagay. Pagkatapos ay nilagyan ko lang ng isang basong tubig. At nung medyo kumukulo-kulo na nga ito at inilagay ko na nga rin yung ating piniritong tokwa. Habang niluluto ko nga yan ay natutuwa lang din ako na pwede din palang isarsyado itong tokwa. Iniisip-isip ko na nga din kung ano nga bang kalalabasan nitong aking inilulutong ito. Pero sa tingin ko nga at amoy ay mukhang masarap naman. Kaya uulit-ulitin ko din ang pagluluto nito. Sana panood ko nga ay hindi naglagay ng ketchup. Pero para mas dumadagdagan nga yung kulay niya at mas madagdagan ang lasa ay naglagay lang ako ng kaunti. At charan! Ito na mga kananay. Diba? Napakasarap at talaga namang
napakatingkad ng kanyang kulay. Napakatipid pa nito mga kananay dahil konti at mababang halaga lang ang ating kakailanganin para makapagluto nga ng ganito. Kita nyo naman na paghango ko pa nga lang ay agad ko na talagang tinikman. Sa totoo mga kananay ay masarap naman pala talaga at pwede talagang isarsyado ang tokwa. Eto, nakatapos na nga tayo magluto kaya naman yung mga kambal na aking aasikasuhin at paliliguan ko na nga sila. Pwede na naman nga kaming magkulong sa aming loob ng bahay. Mga nag-iiyakan na nga sila at palagay ko'y init na rin sila. Pagkasabi ko pa nga lang na maliligo ay agad na silang nagpunta sa poso para maligo. At habang nga nagbobomba ako eto at naglalamog naman sila at naglalaro ng tubig. Parang kailan lang nga itong mga kambal ko ay baby pa pero ngayon eto at saksakan na nga ng kulit. Syempre pagkayari nilang maligo ay lilinisan naman natin sila ng tenga. Araw-araw ko nga silang nililinisan ng tenga dahil palagi nga may dumi ang kanilang tenga. Kapag naglilinis nga ako ng tenga nila ay sa bungad lang at hindi ko masyadong pinapasok sa loob ng tenga nila yung cotton buds. Dahil iniiwasan ko nga masundot o mabasag yung kanilang eardrum. Kaya kailangan ay araw-araw nga silang linisan ng tenga. Dahil nga hindi ko nalilinisang mabuti sa loob at hindi ko nga pinapasok yung cotton buds ay lagi nga may nakalabas araw-araw sa kanilang tenga na tutuli kaya lagi ko nililinis. Ganyan nga ang araw-araw na routine nating mga nanay, magluto, maglinis at mag-alaga ng mga bata at hindi nga natatapos yan kundi 24/7 ang ating pag-aalaga at paulit-ulit na nga lang yan sa araw-araw. Kaya naman tunay na nakakapagod pero masaya at masarap na isang yakap, isang halik at isang ngiti lang nila ay talagang mawawala na ang ating mga pagod. Kaya naman sa lahat ng mga kananay ko dyan ay saludo po ako sa inyo dahil sa lahat ng pagod at sakripisyo na ginagawa nyo ay hindi nyo kami napapabayaan at kailanman ay hindi kayo nagsawa sa pag-aalaga at pag-aaruga. Salamat po sa inyo at mahal namin kayo bilang mga anak. At hanggang dito na lang mga kananay, salamat po sa inyong panonood at nawa ipagpalain tayo ng ating Panginoon. Diyan na muna kayo at gugupitan ko pa nga itong mga kambal ng kuko.